Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Una po sa lahat ay purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon sa Kristo sa hapon ito. At tayo po ay gagapos sa ating pong pag-aaral sa Biblia. No? Ito po yung tinatawag na Bible Exposé. Ang ating pong tatalakayin sa hapon ito, no, ay tungkol na naman sa kautusan. Sapagkat marami po sa panahon ngayon, no, ay mas iniibig pa ang kautusan kaysa doon sa sinugo ng Diyos. Bakit? Kasi po, yung mga bagay ng tao, napakalaki po ng bagay na pagkakaiba sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos, ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Yung pag-iisip ng tao, kapag nakabasa ng Biblia, lalo na pagka nabasa yung Roma, no? Roma 2. Ano ba sinabi sa Roma 2? Pag nabasa ng mga yung tinatawag na hindi nakakaalam ng kautusan. Kasi pag hindi nakakaalam ng kautusan, ano sinabi sa Biblia? Sinumpa. Kaya kailangan alam natin ang kautusan. Lalo na pagka yung may mababasa tayong kautusan, tungkol sa kautusan sa Roma 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang maganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Ang isipan kaagad ng tao, no? Ang instinct ng tao, pag nabasa kaagad ito, yung aariing ganap ang nagsisitalima, kailangan talimahin ang kautusan para ariing ganap. Kaya kagad ang nasa isip ng tao, yun ang isip ng tao. No? Pero yung isipan ng Diyos, hindi yun ang isip ng Diyos. Bakit? Kasi sabi niya po San Pablo, sa Roma 3:20, hindi kayo ariing ganap sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Anong kautusan ba itong pagkakilala ng kasalanan? Paghahandog kaya ito? Yan. Kaya nga, mag-ingat po tayo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong turo. Bakit? Kasi yung mga nakikinig at yung sarili mo, no, ang ililigtas mo. Eh baka mamaya, ang tinuturo mo, sunod ka ng sunod sa kautusan, di wawalan ng puri ang Diyos. Maraming hindi nakakaalam yan. Ang akala nila po, kinabasa nila na ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap kailangan pala talimahin yung kautusan. Ang tanong kasi doon, bakit sinabi na ang nagsisitalima sa kautusan ang aariing ganap? Bakit kaya sinabi yun? Bakit sinabi? Na ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap? Kasi walang nakatalima.
walang nakatalima. Kung may nakatalima sana, yun, aariin ganap. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Kaya kung may nakatalima sa kautusan, no, aariin ganap talaga yun. Eh kaso, may nakatalima ba? Wala. Ha? Wala. Dahil pinili. Tingnan nga natin kung may nakatalima sa kautusan. Meron po, yung binata po, di ba? Tingnan nga natin. Yung binata raw nakatalima sa kautusan. Ginagalap na yun. Hindi siya pumapatay. Pero tanungin muna natin kung may nakatalima sa kautusan. Roma 2, versikulo 12. Sapagkat ang lahat ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Ano ibig sabihin ako sa Pablo nito? Kahit wala ang kautusan, mapapahamak ka rin ng walang kautusan. At yung nagkasala naman sa ilalim ng kautusan, pahamak rin yun. Hindi nakatalima ba ang tanong? Tingnan natin ang Roma 3, versikulo 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Wala ka matuwid kahit isa, no? Ngayon, patuloy po tayo. Tingnan naman po natin yung sa mga ibang kasulatan ni Apostol Pablo. Ayaw din naman dito. Sa Roma 3, versikulo 23, ganito naman po ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat pala na nagkasala, no? Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing lahat nagkasala, may nakatupad ba? May inaring ganap ba? Yan yung sinasabi niya Apostol Pablo, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ang siyang aariing ganap. Eh wala pa na nakatupad, may inaring ganap ba? Ngayon, ang ibig sabihin ngayon mo tutuparin ngayon yan. Pag ngayon mo tutuparin ang kautusan, ano sinabi niya Apostol Pablo, Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan.